Malamig ang hangin sa loob ng silid, amoy lumang papel at umaalingasaw na kayabangan. Sa kailaliman ng Vatican Secret Archives, isang lugar na hindi nasisikatan ng araw, nakatayo ang isang mataas na opisyal na kardinal sa harap ng mapa ng sinaunang Asya. Katabi niya ang isang global financial analyst, isang lalaking nagpapasya sa kapalaran ng ekonomiya ng mundo sa isang pirma lamang. Itinuro ng analyst ang kanyang nanginginig na daliri sa mga isla ng Pilipinas at tumawa. Isang tawang malupit, hungkag at puno ng panghahamak. Isang bansa ng mga alipin, ang uyad niya habang inaayos ang kanyang mamahaling kurbata. Naniniwala silang mahirap sila. Namamalimos sila ng tulong. Iniluluwas nila ang kanilang mga ina at ama sa ibang bansa para lang mabuhay. Adabog niyang isinara ang isang makapal na librong balet at nagliparan ang alikabok sa hangin. Hayaan niyo silang manatiling mahirap. Kung alam lang nila kung ano ang itinatago natin sa mga kaban na ito, kung alam lang nilang sila talaga ang nagmamay-ari ng mundo, babagsak ang ekonomiya ng buong daigdig bukas na bukas din. Tumawa sila dahil akala nila ay ligtas ang sikreto. Akala nila ay matagumpay na nilang nabura ang alaala ng kahariang Maharlika sa ating mga dugo. Ngunit nagkamali sila ng isang malaking bagay. Minaliit nila ang alaala ng mga Pilipino. Sa loob ng daan-daang taon, sinabihan tayong tayo ay isang third world country. Tinuruan tayong ang ating kasaysayan ay nagsimula lamang noong dumaong si Magellan sa ating mga dalampasigan. Ito ang pinakamalaking kasinungalingan sa kasaysayan. Bago pa dumating ang Cruz at Espada, hindi tayo mga mangmang. Tayo ang Ophir. Tayo ang sentro ng Imperyong Maharlika, isang sibilisasyong lunod sa ginto na ginagamit pa natin ito sa mga pang-araw-araw na kagamitan. Saan ito napunta? Hindi ito naglaho. Hindi ito nawala sa karagatan. Ito ay inilipat. Galyon sa galyon. Barko sa barko. Ikinulong sa mga mahihigpit na vault ng Europa at ng Vatican para itayo ang kanilang mga palasyo habang ang ating mga kababayan ay nagugutom sa mga kalsada ng Tondo. Ngayong gabi, bubuksan natin ang librong pilit nilang sinunog. Susundan natin ang bakas ng 50 toneladang ginto na nagpapatunay na ang Pilipinas ay hindi bound sa utang, tayo ang nagpapautang sa mundo. At oras na para maningil. Kung tumatanggi kang tanggapin ang kasinungalingang ipinanganak tayong mahirap, kung naniniwala kang ang tunay na kasaysayan ng Pilipinas ay ninakaw mula sa atin, mag-subscribe ka na ngayon. Samahan mo kami habang ibinubunyag natin ang sabuatan. At sabihin mo sa amin sa mga komento, handa ka na bang bawiin ang titulong Maharlika? Isipin mo ang isang marangyang lecture hall sa Madrid na papaligiran ng mga upuang pelos at mga larawan ng mga mananakop. Si Professor Valeriano, isang tenyag na istoryador na may boses na tila nakikiskis ang boto, ay nakatayo sa harap ng isang screen na nagpapakita ng mapa ng Pasipiko noong ika-negatibo 16 na siglo. Tinapik niya ang Pilipinas gamit ang isang mahabang patpat. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. Bago tayo dumating, deklara niya sa silid na puno ng mayayamang dayuhang estudyante, ang kapuluang ito ay walang iba kundi gubat at mga taong walang sibilisasyon. Wala silang kultura, wala silang Diyos, wala silang ginto. Naghagigikan ang buong class. Sa likurang bahagi, isang batang scholar na Pilipino ang naikuyom ang kanyang kamao hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles. Gusto niyang sumigaw. Pero nanatili siyang tahimik. Ang katahimikang ito ang sumpa na pasan natin sa loob ng 500 taon. Ito ang katahimikan ng isang lahi na nilason ang isipan upang maniwala na sila ay malilit. Tinawag nila tayong Indio. Inalisan nila tayo ng ating mga maharlikang pangalan at pinalitan ng mga apelidong Kastila para maitala nila tayo na parang mga baka sa listahan ng buwis. Pero hindi lang ito tungkol sa control. Ito ay isang planadong pagbubura. Para nakawin ang isang bahay, kailangan mong palayasin ang may-ari. Pero para nakawin ang isang buong imperyo, kailangan mong kumbinsihin ang mga tagapagmana na kailanman ay hindi sila naging dugong boghaw. Ang kasinungalingan ni Professor Valeriano
ay ang perehong kasinungalingang nakasulat sa ating mga libro ngayon. Tinuruan tayong magpasalamat sa mga kalsada at relihiyon habang humihingi tayo ng tawad para sa sarili nating kulay. Tinitingnan natin ang mga nagtataasang gusali ng New York at ang mga katedral ng Roma nang may pagkamangha. Hindi natin alam na ang sementong nagdidikit sa mga batong iyon ay binili gamit ang kayamanang hinakot mula sa ating mga kabundukan. Ang insulto ay hindi dahil ninakawan nila tayo. Ang insulto ay dahil nakumbinsi nila tayong wala tayong anumang halaga na pwedeng nakawin. Pero hindi alam ng propesor na sa ilalim ng lupa ng kagubatan, himihinga ang kasaysayan. Tumingin ka sa paligid mo. Tingnan mo ang kahirapan sa mga kalsada ng Quiapo, ang mga magsasakang may kalyo sa kamay sa Central Luzon na halos hindi makabili ng bigas. May seseba ito. Anong ang isang lupang nakaposisyon sa sentro ng kalakalan ng mundo, binyayaan ng pinakamatabang lupa at pinakamalalim na deposito ng mamahaling metal ay naghihirap ng ganito? Ito ay isang palaisipan na hindi ka dapat patulugin sa gabi. Ang kahirapan ng Pilipinas ay hindi natural. Ito ay sinadya. Ito ay isang kulungang itineo ng mga dayuhan. Sa loob ng maraming henerasyon, inakain tayo ng kwento ng Third World. Namamalimos tayo ng tulong mula sa mga bansang nagpayaman gamit ang ating mga ninakaw na reserba. Ito ang pinakamatinding panlilinlang. Inapautang nila tayo ng may mataas na interest gamit ang perang orihinal na sa atin. Kaya't sa katunayan, nagbabayad tayo para hiramin ang sarili nating mana. Ngunit ang kasinungalingan ay may hangganan. Ang kwento ay nagsisimula ng mabitok. Sa kailaliman ng mga arkibo ng Bank of England at sa mga nakatagong ledger ng Vatican, may mga hindi tugmang detalye na hindi dapat makita ng isang Indio. May mga resibong pirmado sa sinaunang baybayin. May mga listahan ng kargamento ng mga barko na opisyal na nagdadala ng mga pampalasa, ngunit kahina-hinalang lubog sa tubig dahil sa bigat ng isang bagay na mas siksik kaysa sa paminta o seda. Ang kayabangan ng kanluran ang kanilang naging kahinaan. Akala nila, sa pagsunog ng ating mga kawayang kasuletan at pagwasak sa ating mga kwento, mamamatay ang katotohanan. Pero ang ginto ay nag-iwan ng bakas. At noong 1949, isang piraso ng papel ang lumutang, isang dokumentong papatayin ni Professor Valeriano para lang manatiling nakabaon na nagpapahiwatig na ang mga walang sibilisasyon ay sa katunayan ang mga bankero ng mundo. Lumipas ang panahon, sa isang pribadong pagpupulong sa Geneva, ilang dekada ang makalipas. Ang hangin sa loob ng conference room ay manipis at amoy pera. Ang global financial analyst, ang laleking tumawa sa mapa ng Pilipinas, ay matanda ng gayon at namumuti na ang buhok. Nakaupo siya sa tapat ng isang forensic historian na kakarating lang mula sa isang sikretong biyehe sa Vatican Archives. Ini-slide ng historian ang isang itim na briefcase sa ibabaw ng mahogany na mesa. Hindi siya nagsalita. Binuksan lang niya ito at inilabas ang photocopy ng isang sinaunang tiwala na binubuo ng mga sertipiko ng ginto. Isinuot ng analyst ang kanyang salamin. Inaasahang isa na naman itong fake. Sinuri niya ang dokumento at natigilan siya. Naipit ang hininga niya sa kanyang lalamunan. Ang lagda ay hindi Kastila, hindi Amerikano. Ito ay ang Royal Seal ng Angkan ng Tolano. May petsa mas matanda pa bago umiral ang Republika ng Pilipinas. Namutla ang mukha ng analyst. Tumayo siya, natumba ang kanyang upuan, at ang tunog ay umalingaungaw na parang putok ng baril sa tahimik na silid. Impossible ito. Bulong niya, nanginginig ang mga kamay habang itinataas ang papel sa ilaw. Kung totoo ito, sila ang may-ari ng bangko. Sila ang may-ari ng lahat. Dahan-dahang tumango ang historian. Hindi lang ito 50 tonelada, sir. Ang 50 tonelada sa Vatican ay ang interes pa lamang. Ang katotohanan ay tumama sa silid na parang isang pisikal na suntok. Wala na ang tawanan. Naglaho na ang kayabangan. Narito ang mga amo ng ekonomiya ng mundo, nanginginig sa takot na malaman ng isang third world na bansa ang totoo. Hindi nila itinatago ang ginto para ingatan ito.
Itinatago nila ito para panatilihin tayong alipin. Kung malalaman ng sambayanang Pilipino na ang mga gintong nakasalansan sa mga pader ng basement ng Vatican ay may tatak ng kanilang mga ninuno, babaliktad ang balance ng kapangyarihan sa buong mundo sa loob ng isang gabi. Ito ang punto kung saan ang mga libro ng kasaysayan ay nagiging pantasya. Hinahanap natin ang offer sa Biblia, tinitingnan ang mga mapa ng Afrika at gitnang silangan, bulag sa katotohanan ang mga Kastilang mananakop mismo ang tumukoy sa ating mga isla bilang lupay ng pilak at ginto. Ang mga dokumentong ibinunyag sa briefcase na iyon ay nagpapahiwatig na ang Pilipinas ay hindi isang bansang baon sa utang. Ito ang pinakakautangan ng mundo. Ang infrastruktura ng Europa, ang revolusyong industrial ng kanluran, lahat ng iyon ay sinuportahan ng collateral na Maharlika. Habang ang ating mga lolo ay nagbabanat ng buto sa mga palayan sa ilalim ng nakapasong araw, iniisip na wala silang may papamana sa kanilang mga anak. Ang kanilang mana ay nakaupo sa isang madilim na vault, 6,000 milya ang leyo. Kumikita ng halagang kayang bayaran ang utang ng bawat bansa sa daigdig. Ang kaibahan ay nakadudurog ng puso, ngunit ito rin ay nagbibigay lakas. Isipin mo ang overseas Filipino worker, Ebli, yumuyuko sa isang dayuhang amo sa Roma o London, naglalampaso ng sahig sa isang gusaling maaaring technical na pag-aari ng sarili niyang lahi. Ito ay isang trahedyang pang-pelikula. Alam ito ng mga high-status na skeptics. Kaya sila nanginginig. Kaya nila kinukutya ang mga kwento ng Talano Gold bilang mga conspiracy theory o mito. Kailangan nilang gawin iyon. Dahil sa sandaling tumigil ang mga Pilipino sa pagtatanong ng nasaan ang ginto at magsimulang sabihing ibalik niyo ang aming ginto, tapos na ang laro. Ang kwento ng kawawa at walang laban na taga-isla ang kanilang pananggalang. Ngunit ang pananggalang ay nababasag na. Ang ebidensya ay hindi na lamang bulong-bulungan sa putikan. Ito ay isang bagyong namumuo sa abot tanaw. Ang katotohanan ay mabagal na lason sa isang kasinungalingan, ngunit gamot para sa mga inaapi. Habang kumakalat ang mga dokumentong ito sa madidilim na sulok ng internet at sa mga bulungan ng mga makabayan, nagbabago ang tindig ng mundo. Nakikita natin ito sa mga mata ng mga dayuhang leader kapag bumibisita sila sa ating bansa. May bagong pag-aalinlangan, isang nakatagong takot. Alam nila na kung tunay na babangon ang Maharlika, babagsak ang kanilang mga imperyo. Hindi lang tayo isang estratehikong hanay ng mga isla para sa kanilang mga base militar. Tayo ang kaban ng yaman. Ang realisasyon ay bumabaliktad sa kwento ng alipin. Ang domestic helper sa Hong Kong ay isang reynang ipinatapon. Ang construction worker sa Middle East ay ang tagatayo ng sarili niyang ninakaw na kaharian. Ang hustisya ay hindi lamang tungkol sa pagbawi ng pera. Ito ay tungkol sa pagbawi ng dignidad. Ito ay tungkol sa pagtingin sa mata ng mundo, sa mga bankero, sa mga historiador, sa mga skeptics, at makita silang unang kumurap. Ngunit linawin natin, kahit na ikandado nila ang mga vault na iyon mapakailanman, kahit sunugin nila ang bawat pepel, hindi nila tayo mapapabankrupt. Dahil ang tunay na yaman ng Pilipinas ay hindi lang ang metal sa ilalim ng lupa. Ito ay ang diwa na nakaligtas sa 300 taon ng kumbento at 50 taon ng Hollywood. Ninakaw nila ang ginto, pero hindi nila nanakaw ang puso. Hindi nila nanakaw ang bayanihan na nagpapangiti sa atin sa gitna ng bagyo. Hindi nila nanakaw ang diskarte na nagpapahintulot sa isang Pilipino na mabuhay at magtagumpay sa kahit saang sulok ng mundo. Tayo ang Maharlika hindi dahil sa kung ano ang nasa kanilang mga vault, kundi dahil sa kung ano ang nasa ating dugo. Ang ginto ay resibo lamang. Ang tunay na kayamanan ay ang mga taong nakatayo sa mga isla, hindi umuyuko, hindi nasisira, at sa wakas ay gising na. Maaari nilang itago ang mga dokumento, maaari nilang baguhin ang mga libro, ngunit hindi nila may tatago ang katotohanan mapakailanman. Ang bawat Pilipinong namumulat sa katotohanan ito ay banta sa kanilang mga kasinungalingan. Tumayo kayo ng taas, no.
Huwag niyong hayaang sabihin ng sinuman na nagmula kayo sa isang maliit na bansa. Tayo ay mga higanteng pinatulog. Ngunit tapos na ang pagkakahimbing. Atin ang ginto, atin ang kasaysayan, at ang hinaharap ay Maharlika.